Tuturuan ko naman kayo paano gumawa ng no mess gender reveal balloon pop. Kailangan natin ng bobo balloon, 16 or 18-inch balloon, 5 inches balloons, confetti, whiteboard at permanent marker, isang 260Q, transparent tape, blue and pink 10 inches balloons, hand pump, at syempre electric pump, at balloon sizer. Hindi mawawala dapat ang ating panusok or pin. At ito ang mga dapat na meron tayo bago ang project. Alright, so una natin kailangan ay bobo balloon. Pero bago natin siya i-inflate, kailangan muna natin itong gawin. Stretch. This is very important part kung mag-i-inflate kayo ng bobo balloon. The reason why i-stretch natin ito bago i-inflate ay para patay-patay yung distribution ng hangin kapag tinamp natin. Nangyari kasi sa akin before na kakamadali ko, hindi ko i-stretch yung bobo balloon tapos in-inflate ko sa pangit ng parang you see, meron siyang parang white portion dito. And hindi pantay yung side by side niya. If you see, there, pantay yung distribution ng air sa left and right. Mas okay siya. Alright? So, moving forward, always stretch your bobo balloon bago siya i-inflate or bago siya i-pump. Next step naman natin ay kailangan natin i-inflate itong ating colored balloon. So, ito yung magiging inner balloon natin. Papasok natin ito mamaya sa ating bobo balloon. So, this one is a 16-inch chrome green. Now, the reason why in-inflate ko muna siya is because ilalagay kasi natin itong maliliit or 5 inches balloon sa loob para hindi mabigla yung material at para hindi pumutok. So, yan. Dito, gumamit ako ng chopstick para may pasok yung colored balloon sa ating bobo. And then, inflate ulit para magkaroon ng medyo space sa loob bago ilagay yung confetti. So, dito, pwede kayong maglagay ng confetti or powder. Depende sa kung anong available at sa kung anong gusto ninyo. So, dito kasi, ang available lang sa akin is confetti tsaka small balloons. There you go. Lalagay ay itong mga 5 inches balloon. So, gagamit ulit tayo ng chopstick. So here, gagamit tayo ng hand pump at ipapump natin yung 5 inches balloon ng mga 2 beses lang. So kung mapapansin nyo dito, after ko may lagay yung unang 5-inch balloon, at may lagay na yung ikalawa, kailangang i-pump ulit para may space sa pangatlo. Gusto ko sanang 5 yung mailagay ko dito, kaso parang hindi ko na sila mapagkakasya. So, I don't wanna risk yung 16-inch balloon, baka kasi biglang pumutok yung bandang bungad. So, 3 na lang yung nailagay. So, dito, ang dapat i-pump ay yung green balloon, inner balloon. Tapos, dapat nakamax siya. So, yung hihilain natin dito banda para itala ay yung inner balloon or yung green balloon, not the bobo. So, dito, gagamit na tayo ng isang 260Q balloon or long balloon. Dapat siguraduhin nating nakatali ng mabuti yung 260Q sa ating bobo at 16-inch balloon. So, 2 beses ko yung tinali para siguradong hindi siya matatanggal. So, dito naman natin ilalagay yung ating lettering. Pero bago tayo mag-lettering, dapat punasan muna natin yung bobo balloon para siguradong malinis bago siya malagyan.
At dahil di pa ako marunong mag-calligraphy, humingi muna ako ng tulong kina Canva at sa aking printer para makagawa ako ng he or she pop to see font. Ayan. So, gumamit ako ng whiteboard to trace the letters. Ayoko munang mag-permanent kasi wala pa akong tiwala sa skills ko dyan sa writing. So, whiteboard marker muna bago ang permanent para mas matansya ko kung saan yung posisyon ng mga letra or ng mga words. There you go. So, ito ang itsura niya using whiteboard marker. And then, saka naman natin papatungan ng permanent. Yan. And then, punas-punas para mas malinis tingnan. Next na gagawin ay kukulayan natin yung ating lettering. So, ganyan siya after makulayan. Pwede rin kayong gumamit ng paint dito kung yun yung available sa inyo. Dito naman sa parting to ay maglalagay tayo ng tape 2 inches mula sa line. There. So, dito itutusok ni client yung pin para mag-pop yung inner balloon. Then, magdraw tayo ng heart gamit ang permanent marker. Alright, so halos tapos na yung ating bobo balloon pop. Ngayon, gagawa naman tayo yung katawan niya, yung pagkakabitan nito. Okay? Gamit tayo ng balloon sizer. So, kailangan natin ay 7 inch and 5 inch. So, dalawang blue, dalawang pink, tapos, inflate natin sila ng 7 inches. Ang technique para magkaroon ng round shape na balloon ay dapat i-overinflate nyo muna, tapos press pababa, then release ng and then, medyo round na siya. Tapos, lagyan natin yung size. Ito, mas mabilis to na technique sa paggawa ng duplet. Yan lang. And then, pause. May dalawa na gagawin natin, gagawa tayo ng quad. Yan lang. Alright. Mas kailangan ka nito. Okay. Then, ito naman. Blue and pink, i-count natin into 5 inches. Okay, again, 7 inch and then 5 inch. Ganito. Then, see? Blue, pink, pink. Then, tatalagin natin. Or, kakabit natin yung mga balloons using the neck method. So, neck to neck, itatali lang natin. Ngayon, kung napansin niyo sa unang video, merong green balloon. Ito yung gamit nun. So, nilagyan ko siya ng water. So, para lang siyang ganito pa lang. Parang sulbok ko lang. Enough na maging pabigat nito para hindi siya liparin. At para makatayo ng mas maayos. Tali lang natin. Ilalagay na natin. Ito. Yun. Tali lang natin to. Here. Gender reveal balloon. Alright, so the moment of truth, akin na ipapop yung balloon and let's see kung yung inner balloon lang yung puputok at mananatili yung outer balloon or bubble balloon. So, itutusok ko ito sa bandang may heart shape.
So, it's a girl. There. Tapos, yung bantang tinusukan natin, kailangan natin lagyan ng tape. Kailangan nating takpan ng tape yung butas ng balloon para manatili lang siyang naka-inflate. And that's our no mess gender balloon pop. Thank you for watching!